May mga bagay na hindi natin gustong mangyari, ngunit kailangan nating tanggapin. Minsan ay maaalala natin ang sakit at pait na ating naramdaman ng pagkawala ng mga mahal natin sa buhay. Ngayon ay ating tutunghayan ang kwento ng pagkawala sa aking lola Raquel. Dear Ate Shai, bata pa lamang ako ay lagi ko nang kasama ang aking lola. Siya ang lagi kong kasama sa bahay sa tuwing maalis ang aking ina. Matanda na siya ngunit may lakas pa para alagaan kaming apat na magkakapatid. Noong nag-aaral ako sa kindergarten, siya ang naghahatid sa akin sa paaralan sa tuwing wala ang aking ina. Siya ang nagsisilbing pangalawa kong ina. Ngunit lumipas ang ilang taon, ay nag-aaral na ako sa elementarya at lumipat kami ng bahay katabi sa bahay ng aking nanay. Simula noon, ay lagi kaming nag-aaway sa tuwing nakikipaglaro ako sa aking kaibigan. Nang mga panahon na iyon ay hindi ko siya lubos maintindihan kung bakit nga ba lagi siyang galit. March 2019 noong magsimula ang quarantine dahil sa paglaganap ng coronavirus o COVID-19. At kaming dalawa ng aking lola ang natitira sa bahay sapagkat hindi ako marunong sa mga gawaing sakahan. Noong mga panahon na iyon ay nagkukwentuhan kami tungkol sa mga nakaraan niya at naranasan niya nung siya ay bata pa. Ngunit kadalasan ay nag-aaway kami dahil nakikipaglaro ako sa kaibigan ko. Lagi siyang gumigising ng alas 10 ng gabi para kumain. Noong September 15, 2021, noong siya ay gumising ng alas 10 ng gabi, ng mga oras na iyon ay narinig ko siya na pumunta sa banyo. Ngunit makalipas ang ilang minuto, ay narinig ko na lamang isang malakas na lagabong sa kusina. At yun pala ay si Lola. Pinuntahan namin siya sa kusina at doon namin nakita na siya pala ay nadapa at nabagok ang kanyang ulo sa tabi ng pinto ng banyo. Ngunit sa aming pagtingin ay maliit lamang ang kanyang sugat kaya pinalian lamang namin ito ng panig at pinatulog ulit si Lola. Makalipas ang ilang oras, sa hindi namin inaakala ay nagising kami dahil tinawag kami ni Lola na napuno siya ng dugo. Sa pagtingin namin sa kanya ay napuno siya ng dugo at ang kanyang higaan ay puno ng dugo. Hindi namin alam kung ano ang aming gagawin sa mga panahon na iyon. Ngunit nilakasan namin ang aming loob para lang maligtas namin si Lola. Sabi ng aking ina, hindi niya pwedeng dalhin ang aking Lola sa ospital sapagkat natatakot siya na maging positibo ito sa sakit na coronavirus at hindi na namin siya makita muli. Kaya ang aming ginawa ay naghanap kami ng mga herbal na gamot upang magamot ang sugat ni Lola at huminto na ang pagdugo nito. Ngunit makalipas ang ilang oras ay hindi pa rin nawala ang pagdugo ng kanyang ulo. Ngunit naging matamlay na ang katawan ng aking Lola at nawalan na siya ng lakas. Ngunit nagsasalita pa rin siya at nagbibigay ng mga ideya kung ano ang aming ilalagay sa ulo niya upang mawala ang pagdugo nito. Ngunit naging umaga na at hindi pa rin huminto ang pagdugo ng kanyang ulo. Ako naman ay laging naghahanap ng mga herbal para ilagay sa ulo niya. Naghahanap ako ng bayabas na tapol para ilagay sa kanyang ulo at hindi na dudugo pa. Nung naging tanghali na alas 12 ng udo, ay umuwi ako ng bahay at nakita kong natutulog si Lola. Tinanong ko si Papa kung ano na ang naging sitwasyon ng Lola. Ngunit ang kanilang sagot ay na okay na at hindi na dumulugo ang kanyang ulo. Ngunit makalipas ang ilang segundo ay dumating ang aming kapitbahay at tiningnan niya ang lagay ng aking Lola. Ngunit sa hindi namin inaasahang sinasabi niyang wala na itong pulso at hindi na humihina si Lola. Noong mga panahon na iyon ay napagtanto ko na wala na pala talaga si Lola at nawala na kami ng isa sa pinakamamahal namin sa aming pamilya.
Gabi na at nakatitig na lamang ako sa patay na katawan ng aking lola. Iniisip ko kung gaano ko siya kamahal. Iniisip ko na hindi ko na siya makikita muli pagkatapos ay libing siya. Sa hindi inaasahan ay nangyari iyon. Wala na si Lola at hindi ko man lang siya napasalamatan sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal ay binigay niya sa akin. Kaya sa buhay ay kailangan nating alagaan at mahalin ang mga taong mahal natin sa buhay sapagkat hindi natin alam kung hanggang kailan natin sila makakasama. Kaya sa araw-araw ay pasalamatan natin sila sa kanilang binibigay at pagmamahal ay binibigay sa atin. At doon, nagtatapos ang aking pagkukwento. Ate Char, salamat. Gabi na at nakatitig na lamang ako sa patay na katawan ng aking lola. Iniisip ko kung gaano ko siya kamahal. Iniisip ko na hindi ko na siya makikita muli pagkatapos ay libing siya. Sa hindi inaasahan ay nangyari iyon. Wala na si Lola at hindi ko man lang siya napasalamatan sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal ay binigay niya sa akin. Kaya sa buhay ay kailangan nating alagaan at mahalin ang mga taong mahal natin sa buhay sapagkat hindi natin alam kung hanggang kailan natin sila makakasama. Kaya sa araw-araw ay pasalamatan natin sila sa kanilang binibigay at pagmamahal ay binibigay sa atin. At doon, nagtatapos ang aking pagkukwento. Ate Char.